Bakit maraming tao ang ayaw sa simbahan at ayaw sa salita ng Diyos? Panoorin nyo to. Ngiwi, walang magandang content. Gilbert Bayukan. Alagad ka pa naman ng simbahan. Nakaka-inspire ka naman. Buti na lang. Content lang hindi maganda sa akin. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao sa panahon natin ngayon ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos at ayaw na rin nilang paniwalaan ang simbahan. Maging ang Diyos ay ayaw na rin nilang kilalanin dahil sa mga ganitong klaseng tao na nakakadamay lang at nakakaapekto pa sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ito'y para sa pangkalahatan. Tatandaan mo, kung ikaw ay tunay ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay hindi na dapat ganyan ang iyong pag-aasal. Dahil tatandaan mo, kung meron kang tunay ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron ng banal na spirito na nananahan sa iyo. At yan ang maggagabay sa iyo para lumakad ka ng may kaayusan sa mundong ito at maayos ang iyong sarili, ang iyong pag-uugali kung paano ka makikitungo sa iyong kapwa. Dahil paano mo sasabihin ikaw ay na-born again na in spirit kung ang iyong pag-uugali ay ganyan pa rin, ang iyong pag-aasal ay hindi pa rin nalalayo sa mga unbeliever, sa mga hindi patunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya't maraming mga baguhan, maraming mga unbeliever ang natitisod agad. Dahil bakit? Nakakakita kasi sila ng mga taong ganyan. Yung tipong ang ganda-ganda ng suot, ang formal-formal tignan, papasok ng bahay-sambahan. Pero saan ka? Paglabas, may hawak-hawak na sigarilyo, may hawak-hawak na alak, magiinom, magsusugal, mambababae. Tapos ang pag-uugali, ang pag-aasal ay wala na rin kaibahan sa mga unbeliever. Paano mo ngayon maaakay ang mga wala pa sa Panginoon kung ganyan pa rin ang iyong pag-uugali? Dahil tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa testimony pa lang, sa isang magandang patutuo ng isang Kristiyano, ay makakaakay na yan ng kaluluwa sa Panginoon. Yes, dahil ang mga tao ay binabasa nila ang ating buhay. Yung tipong magkamali ka lang ng konti ay ang dami ng sasabihin sa'yo. Kaya't ganun na lamang na kailangan mo silang pakitaan ng maayos na testimony na totoo kang binago ng Panginoon. Na hindi sila makakakita ng mga bagay na ikatitisod nila sa'yo. Ganun ka dapat nag-iingat kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Ito ay para lang sa mga tunay na mga mananampalataya, kaya ang ginamit dyan ay brethren. Kaya't kung ikaw ay tunay kang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, huwag mo dapat gamitin ang iyong kalayaan na natamo mo sa Panginoong Jesucristo ay para lang gamitin mo yan sa iyong laman. Sa pita ng laman, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-aasal na hindi maganda. Kundi ang sinasabi ng Biblia na may pag-ibig ay maglingkuran kayo sa isa't isa. Magtulungan kayo. Mag-ingatan kayo sa isa't isa. Ganyan dapat, hindi yung porket binigyan na tayo ng kalayaan ng Panginoon ay para bang wala na tayong pakialam sa paligid natin. Yung tipong hindi na tayo nag-iingat na kahit ano na lang ang gawin natin, na kahit ano na lang ang pag-aasal natin ay okay lang. Wala namang pakialam ang ibang tao sa atin. Sa aking mang sarili ay napakasagwa ng pag-uugali ko dati. Dahil konting pag-uusap lang, konting hindi lang pagkakaunawan ay makakapagtungayaw ka na, makakapagsalita ka na ng hindi maganda sa iyong kapwa. Pero alam nyo, hindi naman talaga mababago basta-basta ang pag-uugali ng tao, lalo na kung hindi pa yan na ipapanganak sa Espiritu. Ibig sabihin, sinasabi ng Biblia, kung hindi ka pa talaga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kaya't hindi mo pa nababago ang iyong pag-uugali, sabi ng Biblia, ye must be born again. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu. Diyan mo mararanasan ang tunay na transformation sa iyong buhay. Dahil ako sa aking sarili, hindi ko naman talaga kayang magbago. Pero dahil sa tulong at biyaya ng Diyos, sa gabay ng banal na Espiritu, diyan mo mararanasan ang dahan-dahan na pagbabago sa iyong buhay. Lalong-lalo na sa iyong pag-uugali dahil napakapangit naman tignan. Kung lagi kang formal, ang ganda-ganda ng iyong kasuotan pero yung kaibuturan ng iyong puso ay hindi na maganda. Napakadumi ng lumalabas sa iyong mga bibig, sa iyong pag-iisip. Ganyan na nangyayari sa iyo, nalalason ka na ng kasalanan. Kaya't kung tunay kang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mga minamahal, mag-ingat tayo sa ating mga patutuo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.